Si Ash Armand ay isang sikat na fitness YouTuber at reality TV star na itinapon lang ang kanyang buhay sa isang iglap. Kumusta? Ngayon ititingnan natin ang malagim na insidenteng nangyari sa pagitan ni Ash Armand at Herlin Dulay. May higit sa 69,000 subscribers at isang buong fanbase na nakatuon sa kanya at sa kanyang katawan, may napakaraming positibong bagay na pabor kay Akshaya o mas kilala sa pangalang Ash Armand. Pero sa isa o higit pang kadahilanan, kusang loob o hindi, isang gabi ang babago sa kanyang buhay na tatapos naman sa isa pa. Sino nga ba si Ash Armand at sino si Herlin Dulay? Una po nating tingnan kung sino si Herlin Dulay. Ang 29 years old na si Herlin Dulay ay orihinal na ipinanganak sa Santa Clara, California sa kanyang mapagmahal na mga magulang. Nagmula sa India ang kanyang mga magulang na may magandang edukasyon at kaya sa buhay. Isang aerospace engineer ang kanyang ama habang hindi lang isa, kundi 2 master's degree naman ang natapos ng kanyang ina. Si Herlin ang bunso sa 3 magkakapatid at madalas sabihin ng 2 nakakatanda na siya ang paborito ng kanilang mga magulang. Happy Herlin ang palayaw sa kanya dahil palagi siyang nakangiti at madalas na magbiro sa loob ng kanilang tahanan. Pero sa kabila nito, napakasensitibo at maalalahanin niyang tao. Ang kanilang asong si Rostam ang itinuturing niyang matalik niyang kaibigan. At bata pa man, ay ayaw na talaga niyang pumupunta sa mga zoo dahil ayaw niyang nakakakita ng mga hayop na ikinukulong. Sa California lumaki si Herlin at naaalala siya ng kanyang dating mga kaklase bilang masayahin, matalino at may malaking pangarap sa buhay. Palagi niyang pinagbubuti ang kanyang pag-aaral sa pangarap na isang araw ay makapagtrabaho sa biological science. Ang pangarap niyang to ang nagdala sa kanya sa isang university sa Pennsylvania kung saan niya naman nakuha ang kanyang bachelor's degree. Nang makapagtapos noong 2017, lumipat siyang Las Vegas para sa mas magandang buhay. Dito niya rin binalak at gustong makuha ang kanyang postgraduate degree. Habang nasa Las Vegas, nagsimulang paunlarin ni Herlin ang kanyang sarili. Mahina ang kanyang kumpiyansa, mahiyain at halos hindi nakikihalo-pilo. Pero nagbago to nang pumasok siya sa isang fitness gym. Pakiramdam niya dito niya natagpuan ang isang tunay na komunidad at kalaunan ay naging isa sa mga tagapagsanay sa naturang gym. Naging malapit siya sa kanilang tagapamahalang si Nick na siyang tumulong sa kanya mga problema sa pisikal at kalusugan sa isip. Sa paligid naman ng panahong to, sinabi ni Herlin na may tumor siya sa utak. Pero hindi malinaw kung totoo ba to o hindi. May ilang mga taong malapit sa kanya ang nagsabing hindi umano to totoo, pero may iba din namang naniniwala. Sa alinmang paraan, ayaw niyang mag-alala ang kanyang pamilya, kaya't hindi niya to sinabi sa kanila. Sa halip ay sumandal siya sa kanyang komunidad sa gym para sa suporta. Nalagpasan naman ni Herlin na ang kanyang mga problema at taong 2020 pakiramdam niya ay may bago na siyang buhay. Lumaki ang kanyang kumpiyansa at nagsimulang mahalin pang lalo ang sarili. Pero hindi din naman nangangahulugan na tuluyan na niyang nalagpasan ng lahat at sa panahong ito niya rin nakilala si Ash Armand. Naging malapit siya sa 38 years old na small-time reality TV star at fitness YouTuber na to. Isa din siyang lalaking escort at kasali sa isang palabas na gigolo. Ang palabas na to ay umiikot sa totoong buhay ng mga lalaking escort at isa rin siyang mahusay na masahista. Akshaya Kubiak ang totoo niyang pangalan. Isinilang siya sa India sa kanyang halong kulturang mga magulang. Asian Indian ang kanyang ina at Polish American naman ang kanyang ama. At dahil dito may natatangi siyang hitsura. May maganda siyang pangangatawan, 6'2" ang tangkad at may mahabang itim na buhok. Malaki ang ambag ng kanyang panlabas na anyo sa kanyang kabuhayan na nagkataon ding dahilan sa likod ng pagpapalit niya ng pangalan. 8 taon bago sila nakakilala ni Herlin, nakatira si Ash Armand sa Miami kasama ang dating kinakasama at ang kanilang anak habang nagtatrabaho bilang masahista at modelo. Sa Japan din siya lumaki at nahulog sa pilosopiya ng pagpapagaling. Mahalaga sa kanya ang malusog na pamumuhay at espiritualidad. 16 na taong gulang siya nang tumigil sa pagpasok sa paaralan at nagsimulang mag-aral ng sinaunang disiplinang Tsino. Isang uri ng martial arts na sumasaklaw sa meditasyon, kalusugan at espiritualidad at madalas ay gumagamit ng halamang gamot sa pagpapagaling. Naglakbay din siya at pinag-aralan ang ganitong panggagamot sa Thailand, Japan, Europe at India bago tuluyang nanirahan sa Miami. Sa panahong to, natuto naman siyang gumamit ng bawal na gamot. Pero hindi umano talaga siya nalulung dito at hindi niya rin to inabuso dahil para sa kanya isa tong produkto ng pagpapagaling.
Pagkatapos manirahan sa Miami, nagbukas siya ng sariling negosyong pagmamasahe na pinangalan ng Akshaya Touch. At noong 2011, matapos mahanap ng isang ahensya sa pamamagitan ng social media, nagsimula siyang magtrabaho bilang lalaking escort. Dito na rin siya napasali sa makatotohanang palabas sa telebisyon na gigolong tungkol sa mga lalaking nagbebenta ng aliw. Pero katulad ng iba pang uri ng ganitong mga palabas, lumalabas na marami sa mga senaryo ay hindi talaga totoo o kaya naman scripted ng mga bayad na aktor. Lalo pat lumipat si Ash Arman sa Las Vegas habang nagtatrabaho sa naturang palabas. At bawal umano sa Las Vegas ang pagbebenta ng aliw. Kung kaya't hindi totoo ang lahat ng senaryo sa nasabing palabas na natapos noong 2016. Kahit na bawal, hindi nito napigilan si Ash Arman na ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Naniniwala siyang paraan ng pagpapagaling ang kanyang trabaho na nakakatulong sa maraming mga kababaihan. Ang madalas niyang mga kliyente ay ang mga babaeng may pinagdadaanan sa kalusugan ng pag-iisip at mga babaeng naniniwalang hindi sila ganun kaganda para makapasok sa isang relasyon. Kapalit nito, $800 ang singil niya para sa 2 oras niyang serbisyo, $3,000 para sa magdamag at $25,000 naman para sa isang buong linggo. Kahit tapos na ang palabas, patuloy pa rin sa pagpunta sa Las Vegas si Ash Arman at naging madalas na rin ang paggamit niya ng bawal na gamot at pag-inom ng alak. Bagaman ayon sa kanyang mga kaibigan, hindi naman umano talaga siya lulong dito. Dagdag pa ng kanyang mga kaibigan na binago siya ng palabas na yon. Naniniwala kasi siyang may sapat na siyang atensyon para ipalaganap ang kanyang mensahe ng pagpapagaling patungo sa pangkalahatang publiko. Taong 2020 nang magkakilala sila ni Herlin. Nahihirapan pa rin si Herlin na palaguin ng husto ang kanyang kumpiyansa sa sarili. At ang mabigyang pansin ng magandang lalaking si Ash Arman ay malamang na nagpaparamdam sa kanya ng pagiging espesyal. Hindi maitatangging magandang babae si Herlin. Pero kadalasan, sarili mo talaga ang pinakamasama mong kaaway. Madalas na kasama ni Ash Arman ay ang mga babaeng milyon-milyon na ang mga tagasunod sa Instagram. Kaya't marami ang nagtataka kung bakit pinili niya ang mapagkumbabang babaeng tulad ni Herlin. Inisip ng ilan na maaaring dahil ito sa pareho sila ng lahi, habang ang iba naman ay naniniwalang maaaring dahil sa mula sa mayamang pamilya si Herlin. At si Ash Arman ay may ugaling napakalakas gumasta. Sa sumunod na ilang linggo, nagsimulang madalas na magsama ang dalawa. Pero sa kabila nito, hindi ipinaalam ni Herlin sa kanyang pamilya ang tungkol kay Ash Arman. Sa anumang kadahilanan, itinago niya ang lalaki sa kanila. Kahit na tungkol sa pagkikipagtalik ang relasyon nila ni Herlin, ipinagmamalaki pa rin ni Ash Arman ang kanyang spiritual na pagpapagaling sa kalusugan ng pag-iisip ni Herlin at dinagdag pang kaya niyang tanggalin ang tumor nito. Nagsimulang magsama ang dalawa sa tinatawag nilang healing trip, pero syempre hindi kwalipikado si Ash Arman para sa ganitong uri ng pagpapagaling. Bagamat gumagamit siya ng ilang napatunayang paraan, gumagamit din naman siya ng ilang halamang gamot na hindi pa napapatunayang talagang may bisa. At July ng 2020, ang controversial ng paraan ng pagpapagaling na to ay nauwi sa malagim na trahedya. Bandang 10:23 ng umaga noong July 16, 2020, nakatanggap ang kapulisan ng Las Vegas ng isang tawag mula sa natatarantang lalaki. At ang lalaki sa kabilang linya ay walang iba kundi si Ash Arman. Sinabi ni Ash Arman na pagkagising niya nakita niyang hindi na gumagalaw si Herlin. Tinanong siya kung humihinga pa ba to at sa pag-aakalang malamang na inatake ang babae sa puso, inutusan siyang magsagawa ng CPR habang hinihintay ang ambulansya sa kanilang lokasyon. Pero hindi din ito nakatulong. Agad din namang dumating ang mga paramedic at sinalubong sila ng isang senaryong malayo sa inaasahang isang atake sa puso. Halos hindi na makilala si Herlin. Kulay itim, asul at namamaga na siya na may halatang sinyalis ng pambubugbog. Literal na nagtamo siya ng matinding mga pasa mula ulo hanggang paa. May dugo ding umaagos mula sa kanyang ulo at sa kasamaang palad, binawian siya ng buhay sa pinangyarihan. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, hinila ng isang paramedic si Ash Arman sa gilid para matiyak na hindi nito susubukang makatakas. Sa kasalukuyang estado ng pagkabigla at kawalan ng pag-asa, sinabi ni Ash Arman sa mga pulis na naroon na hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Pero kalaunan ay inamin niya ring siya ang responsable at sinabing nauna siyang inatake ni Herlin. At syempre pagkatapos nito, mabilis siyang inaresto.
Walang nagawa ang masusing pagsusuri sa pinangyarihan, pero nagtaas ng higit pang katanungan tungkol sa kung ano talaga ang nangyari nung nakaraang gabi. Habang patuloy na ginagalugad ng mga investigador ang nangyari, lalo din silang nagugulat. Gaya ng naunang nabanggit, bugbog ang katawan ni Herlin mula ulo hanggang paa. Pero ang tunay na lawak ng kanyang mga pinsala ay malalaman lang pagkatapos masuri ang kanyang katawan. Sa resulta, napag-alamang nagtamo si Herlin ng 5 bali sa katawan, 5 maling buto, 9 na gasgas, 31 pasa at 14 na sugat sa buong katawan. Ang lubhang nakakagambala ay kasama pa pati ang kanyang dila, tenga at ang kamay. Dumanas din ng matinding panloob na pagdurugo ang kawawang si Herlin. May nakitang dugo sa kanyang baga at ang mas malala pa, natagpuan na sa loob ng kanyang tiyan ang ilan sa kanyang mga ngipin. Natukoy na matinding pambubugbog ang dahilan ng pagyao ni Herlin na may pananakal bilang pangalawang dahilan. Si Herlin at ang isang maleta ay balot din ng tinunaw na kandila. May nakita din caffeine, bawal na gamot, alak at psilocybin sa kanyang sistema. Ang psilocybin ay scientificong pangalan para sa hallucinogenic compound na matatagpuan sa magic mushroom. Nabigla naman ang mga kaibigan ni Herlin tungkol dito dahil walang bisyo ang babae. Masyado nitong inaalagaan ang sarili at bibihira lang itong uminom, ni hindi ito gumagamit ng damo, kaya't nagulat silang may nakitang bawal na gamot sa kanyang sistema. Sa loob ng kondo, may nakitang dugo ang bakas ng kamay sa buong kwarto at utility room. May mga bakas din ng dugo sa loob ng washing machine at mga mansya ng dugo sa lababo. Ipinapakita nitong binalak sana ni Ash Armand na pagtakpan ang pinangyarihan. Kinumpirma din ito na hindi niya talaga ginawa ang tawag sa paghingi ng tulong pagkagising gaya ng nauna niyang sinabi. Siyempre, sinabi niya lang yun para pagtakpan ang tunay na nangyari. Ang paraang ayon sa pulisya ay hindi niya masyadong napag-isipan. Nakakalungkot na hindi kailanman naabisuhan ang mga magulang ni Herlin tungkol sa masamang nangyari sa kanya. Pero alam nilang may hindi talaga tama dahil hindi naman umano binabaliwala ni Herlin ang mga mensahe nila sa kanya. Yon ay hanggang noong July 16, matapos ang maraming tangkang tawag sa cellphone ni Herlin, sa wakas ay mayroon ng sumagot pero sa kasamaang palad, hindi yun si Herlin. Sa halip ay ang malumanay na boses galing sa opisina ng coroner ang sumagot sa naturang tawag, saka pa nila nalaman ang malagim na nangyari sa kanilang anak. Bagamat ay namin ni Ash Armand ang kanyang kasalanan, lahat ng mga kaibigan, pamilya at mga tagahanga ay nagkaisa para sa kanya. Iginigiit nila na ang isang maamo at napakabait na si Ash Armand ay hinding-hindi magagawa ang ganoong uri ng bagay. Pero sa karagdagang pagtatanong, napag-alaman na nung hapon bago maganap ang insidente, pumunta si Herlin sa kondo ni Ash Armand para sa espiritual na pagpapagaling para matulungan ang kanyang problema sa kalusugan ng pag-iisip. Gumamit sila ng magic mushroom para dito, nagdasal, nagnilay at nanood ng pelikulang Avatar. Hindi po tiyak kung ano po ang kinalaman ng pelikulang yon sa paraan ng pagpapagaling ni Ash Armand. Napatunayan ito dahil sa mga tirang kabote sa loob ng ref ni Ash Armand. Karaniwang tumatagal ng 3 hanggang 8 oras ang tama ng naturang kabote at maaaring nangyari ang away ng dalawa ilang oras bago tumawag ng tulong si Ash Armand. Ito ay dahil sa aabutin ng ilang oras bago tuluyang maligpit ni Ash Armand ang pinangyarihan. Sinasaad nitong naging mas abala pa siya na linisin ang pinangyarihan kaysa unahing iligtas ang buhay ni Herlin. Isang nakapak na maleta din ang natagpuan sa loob ng kondo, nagpapahiwatig na tinangka niyang tumakas sa pinangyarihan. Sa ilang mga punto ng gabing yon, una man siyang inatake ni Herlin o hindi, inatake niya ang babae sa isang antas ng karahasang higit pa sa karaniwang pagtatanggol sa sarili. Hindi din sigurado kung sa panahon ng pag-atake niya kay Herlin ay malakas pa ba ang tama niya sa bawal na gamot o hindi, dahil mas pinili niyang manahimik at itikom ang bibig hanggang sa makakuha ng abogado. Bagamat nakatira si Ash Armand sa marangyang kondo sa Vegas at malaki ang kita sa pagiging escort, naubos lang ang lahat ng perang yon dahil sa bigong negosyo at mga walang kabuluhang paggasta. Nalaman ding nagpapatulong na siya kay Herlin para sa kanyang renta dahil may nakitang sobre sa kanyang kondo na may nakasulat na para sa renta ni Ash Armand. Lumalabas na pinansyal siyang sinusuportahan ni Herlin kapalit ng tinatawag na pagpapagaling nitong serbisyo. Bumagal ang lahat ng legal na paglilitis sa buong bansa dahil sa pandemya, pero noong September ng 2020, sa wakas ay nagsimula ang kanyang paglilitis.
Sa kabila ng dati ng pag-aamin, itinanggi ni Ash Armand na nagkasala sa pagtapos kay Herlene. Pero ang lahat ng ebidensyang magagamit ay nakatuon laban sa kanya. Sinabi niya na nung oras ng insidente lulong siya sa bawal na gamot, kaya't hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Dahil dito, inalok ng husgado ang depensa ng plea deal ng voluntaryong pagtapos ng tao sa halip na pinagplanuhang pagtapos ng tao, isang alok na tinanggap naman ni Ash Armand. Sinintensyahan siya ng 20 taong pagkakakulong na may posibilidad na parol pagkatapos ng 8 taon. Naging maluwag ang sentensya dahil sa kakulangan ng ebidensyang pinagplanuhan niya ang pagtapos kay Herlene. Bagamat pinakamahusay na tong resulta para kay Ash Armand, iginiit pa rin ang kanyang depensang mabawasan pa ng 4 na taon ng kanyang sentensya. Sinasabing hindi na umano uulitin ni Ash Armand ang kanyang pagkakasala. Sa kabutihang palad, tinanggihan ang pakiusap na to. Bagamat sumang-ayon ang hukom na malabo nang gawin ulit ni Ash Armand ang kanyang ginawa, ang mas mababang sentensya ay hindi kaya ng sitwasyong to. Hindi umano nito matutumbasan ng sakit na habang buhay na haharapin ng pamilya ni Herlene. Dumalo naman sa paglilitis ang pamilya ng dalaga at nagbigay ng pahayag. Sinabi ng kanyang kapatid na hindi lang basta kinuha sa kanila si Herlene, kundi marahas at walang awa itong binugbog hanggang sa malagutan ng hininga. Dinagdag niyang hindi niya kailanman maiintindihan kung bakit kailangang maranasan ng kanyang kapatid ang ganoong uri ng kalupitan. Maagang kinuha si Herlene sa mundo at nawala ng kanyang pamilya ng magiliw, mabait at mapagmalasakit na anak, kapatid, tiyahin at kaibigan. Napag-aralan na sana niyang mahalin ang kanyang sarili at ang komunidad sa kanyang paligid. Nakakalungkot na sinamantala ni Ash Armand ang kawalan ng kapanatagan at takot sa kalusugan ni Herlene para sa kanyang sariling kapakanan. At kahit na sinabi ng nakararaming hindi siya marahas na uri ng tao, hindi nito mababawasan ang kanyang naging papel sa pagkawala ng dalaga. At kahit hindi naaalala ni Ash Armand ang sandaling kinuha niya ang buhay ni Herlene, araw-araw naman itong maiisip ng pamilya ng dalaga. Sa kabila ng kanyang nagawang pagtapos kay Herlene, marami pa rin ang sumusuporta sa kanya mula sa kanyang fanbase. Hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi naniniwala na kaya niyang gumawa ng ganitong uri ng karahasan. At marami pa rin siyang natatanggap na sulat sa kulungan mula sa kanyang mga tagahanga at gumawa pa ang mga to ng funding drive para tumulong sa pagbabayad ng kanyang mga legal na mga bayarin. Lumalabas na kahit sa mga ganitong kabagsik na pagtapos ng tao, mayroon pa rin magagandang pribilehiyo ang mga may kasalanan para kutsain ang sistema ng hustisya.